Naglakbay pabalik ang ex-wife ko sa panahon natin sa unibersidad para simulan ang kanyang plano sa pagsasanay ng asawa. Nag-ayos pa siya ng maganda at maingat, umaasang mag-iwan ng magandang impresyon sa akin. Pero sa pagkakataong ito, ang gusto ko lang ay makataka sa mga kamay niya. Hiwalay na kami, pero sa tuwing susubukan kong makipag-date, sinisira ito ng ex-wife ko, si Su Ching, at ngayon, inaway pa niya ang bago kong girlfriend sa harap ko mismo. Nang maging magulo ang sitwasyon, sinubukan ko silang paghiwalayin, pero hindi sinasadyang nawalan ng balance si Su Ching at natumba sa gitna ng kalsada. Nang makita ko ang isang malaking truck na mabilis na papalapit sa kanya, hindi ako nag-atubili at itinulak ko sa gilid ang girlfriend ko. Iniisip, malaki talaga ang utang ko sa'yo sa buhay na ito. Nang imulat kong muli ang aking mga mata, natagpuan ko ang sarili ko sa isang tren na malapit nang dumating sa Jingling. Sakto noon, isang malinaw na boses ang narinig. Hoy, Pogi! Pwede mo ba akong tulungang kunin ang bagahe mula sa itaas? Tiningnan ko ng mabuti at napagtanto kong ito ang kaklase ko sa kolehiyo, si Zheng Yinyin. Bakit ang bata niyang tingnan? Hindi. Ang suot niya ay eksakto sa suot niya noong freshman year. Sa pamamagitan ng refleksyon sa bintana ng tren, sa wakas ay napagtanto ko na bumalik ako sa edad na 19. Sa sandaling iyon, mumuso si Zheng Yinyin at nagtanong, tapos ka na bang tumitig? Agad akong humingi ng paumanhin. Pasensya na, medyo nawala ako sa sarili. Habang dahan-dahang humihinto ang tren, nawalan ng balance si Zheng Yinyin at diretsong nahulog sa aking mga braso. Agad siyang sumigaw at itinulak ako, bakas ang hiya sa kanyang mukha, habang inaabot ko ang kanyang bagahe. Pagkakuha nito, tinitigan niya ako ng masama, kapag sinabi mo kaninuman ang nangyari, patay ka. Habang pinapanood ang kanyang pamilyar na likod, kamukhang-kamukha niya ang mabangis na babaeng naalala ko. Hindi nagtagal, nakarating ako sa Jingling University. Noong 18 ako, si Zhu Yuan, ay puno ng ambisyon, nangangarap ng malalaking tagumpay, pero hindi naging pabor sa akin ang tadhana. Dahil binigyan ako ng langit ng pangalawang pagkakataon, gagawa ako ng malalaking bagay sa buhay na ito. Isang boses ang biglang narinig, estudyante, nandito ka ba para magparehistro? Nang marinig ang pamilyar na boses na yon, hindi ko maiwasang lumingon at nakita kong si Senior Chen Wan pala, isang taong matagal ko nang hindi nakikita. Samantala, biglang nagising si Su Ching sa kanyang kama, nakatitig sa kanyang kasalukuyang itsura, hindi makapaniwala, ngunit totoo ngang nabuhay siyang muli. Sa panig ko naman, si Senior Chen Wan ay masigasig pa ring nagpapakilala. Estudyante, ako si Chin Wan. Pwede mo akong tawaging Senior Chen. Pwede kitang ilibot o tulungan sa iyong bagahe, pero lahat ng atensyon ko ay nakatuon sa maliit na nunal sa kanyang balagat. Naalala ko na sa dati kong buhay, dahil sa nunal na yon kaya ako kusang loob na nag-apply para sa 3 campus card. At sa pagkakataong ito, direkta kong inagaw ang mga flyer mula sa kanyang kamay. Nagkataon lang, Senior. Taga rito lang ako. Ang sales pitch mo ay masyadong lumana. Bakit hindi mo na lang ibigay sa akin ang mga flyer? Tutulungan kitang ibenta ang mga iyan at sayo na ang komisyon. Ano sa tingin mo? Nang marinig na may ganoong kagandang deal, agad na isiniksik ni Sin Wan ang lahat ng natitirang flyer sa aking mga kamay. Dahil napaka-cooperative mo, pagbutihin mo. Babalikan ko ang resulta mo mamaya. Hindi nagtagal, madali kong nahanap ang dati kong dorm room. Pagpasok ko pa lang, tuwang-tuwa akong hinawakan ni Chang Hao. Sa wakas, hinihintay na kita. Kumpleto na ang dorm natin ngayon. Nag-imbita pa ako ng ilang napakagandang babae para maglaro ng poker. Gusto mong sumali? Nang marinig iyon, gumawa ako ng dahilan para tanggihan ang kanyang kabaitan. Dahil sa dati kong buhay, nakilala ko ang ex-wife ko, si Su Ching, sa mismong larong iyon ng poker. Pero ngayon, may mas mahalaga sa isip ko, ang kumita ng pera. Nagbago ang eksena at naging isang sweet na senior guy ako, na laging nakukuha ang puso ng mga freshman na babae. Dahil sa aking masayahin at gwapong itsura, natural na madaling makabenta. Maraming babae pa ang gustong i-add ang liko para sa mga susunod na mangyayari. At syempre, hindi ako tatanggi. Sakto noon, isang mag-ina ang lumapit sa amin at nagtanong kung papunta kami sa dorm building siyam. Nang makita ko kung sino sila, natigilan ako. Isa na namang kakilala. Naramdaman ng ina ni Shen Yu na magandang deal talaga ang campus card at binalak na kumuha ng isa para sa kanyang anak. Nang makita ito, magiliw akong tumulong sa pagbuhat ng bagahe at sinabing maaari niya akong kontakin kung may kailangan sila sa eskwelahan. Nang marinig iyon, agad na idinagdag ng ina ni Shen Yu ang kontak ko at hiniling na alagaan kong mabuti ang kanyang anak. Pagdating namin sa baba, natural kong sinabi ang kanyang dorm room number 503. Tama, tutulungan kitang dalhin yan sa taas. Nang marinig iyon, nagtaka si Shen Yu. Paano mo nalaman na sa 503 ako titira? Nagmadali akong magpaliwanag. Narinig ko lang sa usapan niyo kanina. Samantala, naisip ko, tangang bibig, lahat dahil sa sobrang dalas kong bumisita sa dorm nila sa dati kong buhay. Tapos napagtanto ko na masyadong mabagal ang pagbebenta ng mga card ng isa-isa. Sa ganitong paraan, abutin ako ng habang buhay bago kumita ng pera. Kailangan ko ng bagong paraan para makuha ang una kong yaman. Kaya may naisip akong ideya. Isinulat ko ang numero ng telepono ko direkta sa mga flyer. Agad itong nagkaroon ng epekto.
Tapos isang malinis tingnan na babae ang lumapit. Zuyuan, narinig ko na nakakakuha ka ng 20 yuan na komisyon sa bawat tao. Totoo ba yon? Tumingala ako at napagtanto kong siya ang magiging pinakamagandang diplomat sa hinaharap, si Lixichi. Dahil gusto kong mag-iwan ng magandang impresyon, umiti ako at ginawang mas maganda ang alok. Karaniwan, 20 bawat tao. Pwede ka ring mag-recruit ng mga downline at kumuha ng parte mula sa kanilang benta. Pero kung makakapagdala ka sa akin ng 30 tao ngayon, gagawin kitang general agent para sa buong campus mo at magiging 30 na bawat tao. Agad na nagniningning ang kanyang mga mata na parang ginto. CJ, ipapadala ko sa iyo ang listahan sa collator. Samantala, si Sukin ay patuloy na tumatawag sa numerong nakatatak sa kanyang isipan, pero sinasabi lang na hindi umiiral ang numero. Nagtanong ang kanyang roommate na si Zheng Yinyan, nag-imbita ako ng ilang kaibigan para maglaro ng baraha sa cafeteria. Gusto mong sumali? Pumayag si Suking nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay tumayo siya sa harap ng salamin at maingat na nag-makeup. Ang kakaibang reaksyon na ito ay agad na nagdulot ng hinala kay Zheng Yinyan. Kakaiba ang itsura mo. Makikipagkita ka ba sa boyfriend mo o ano? Namula si Sukin, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hindi ko pa siya boyfriend. Pero sa puso niya, naisip niya, pero siya ang magiging asawa ko. Pagkaupo pa lang nila sa cafeteria, 2 lalaki ang lumapit para pumorma sa kanila. Inakala ni Suking na si Zuyuan iyon, kaya agad siyang tumayo para batiin siya. Pero matapos makita kung sino sila, agad na lumungkot ang kanyang mukha. Bakit kayong dalawa? Nasaan si Zuyuan? Sumagot si Chang Hao. Sabi niya may gagawin daw siya kaya hindi makakapunta. Naisip, lintik, anong klaseng swerte meron si Zuyuan? Wala pa nga siya dito pero iniisip pa rin siya ng babae niya. Nang marinig ito, medyo nataranta si Suking. Paano nangyari ito? Ito ba ang butterfly effect na dulot ng kanyang muling pagsilang? Humagikik si Zheng Yinyan. Hindi ba sumipot ang boyfriend natin? Huwag kang mag-alala. Ching-ching. Baka may ginagawa lang talaga siya. Sa sandaling ito, sobrang lungkot ni Suching habang iniisip. Tinawagan ko siya kanina pero sabi wala daw yung numero. May malibang nangyayari sa buhay na ito. Para maisakatuparan ng maayos ang kanyang plano sa pagsasanay ng asawa, nag-ayos pa siya ng maganda para mag-iwan ng magandang impresyon sa akin. Pero sa pagkakataong ito, gusto ko lang makatakas sa kanya, kaya gumawa ako ng dahilan para hindi sumali sa laro ng baraha. Kahit na nakipaglaro pa rin ako kay Chong Hao at sa iba pa. Pero si Suching ay walang ganang maglaro kaya mabilis natapos ang laro. Lumipat ang eksena sa opisina ng Dayanshin. Pagpasok ko pa lang, nagtanong ako, nandyan ba ang manager nyo? May appointment ako para pag-usapan ang tungkol sa agency cooperation. Sinundan ko ang direksyon ng babae at dumiretso ako sa opisina ng general manager. Nakita ng manager kung gaano ako kabata at inakalang nagbibiro lang ako tungkol sa pagiging ahente. Inabot ko ang aking notebook. Manager, ito pa lang po ang paunang listahan. 58 na dorm, 247 na freshman ang kumpirmadong interesado, sakop ang 3 kolehiyo. Tiningnan niya ang listahan at tumango. Kahangahangang dami. Ilang araw pa lang mula nang magsimula ang klase at mayroon ka ng mahigit 30 ahente. Nakausap mo na ba ang opisina ng pagtuturo sa main campus? Magkano ang rebate na inalok nila? Umiti ako. Para sa 150 yuan na plano, ang pinakamataas na binibigay nila ay 70% pero gusto ko ng 80%. Nang marinig ito, napatalon sa gulat ang manager. Ayos lang ang 80%. Tapos idinagdag ko, hindi ko kailangan ng malaking komisyon, kaya gusto ko ng pinakamataas na karapatan bilang general agent ng campus sa lugar na ito. Bukod pa riyan, gusto ko ng 60% na parte at 30% na prepaid card at materyales. Tumawa ng mapaglaro ang manager. So sinusubukan mong kunin ang lahat. Alam mo ba man lang ang puhunan ko? Pero inaasahan ko na ang reaksyon niya. Sa totoo lang, ginagawa ng pamilya ko ang negosyong ito, at ang ginintuang panahon ng mga freshman ay tumatagal lang ng kalahating buwan. Matutulungan kitang makuha ang 40% ng market share sa University Town, at matatanggal ang hindi bababa sa 2 sa mga kakumpetensya mo. Magkakaroon ka ng katatagan. Makakakuha ako ng komisyon. Parehong panalo. Nang marinig ito, pumitik ang manager. Ambisyoso sa ganyang kabatang edad. Oras at lugar, ikaw ang magpasya. Ay de-deliver ko ang mga gamit sa tamang oras. Pirmahan na natin ang kontrata ngayon. Sige, sis. Isa pa pala. Mayroon ba kayong mga Apple contract phone sa tindahan nyo? Paglabas sa opisina ng Dinshin, hindi ko maiwasang mamangha sa aking swerte. Parehong lugar, ibang counter, pero nakuha ko ang eksaktong parehong numero ng telepono tulad ng sa dati kong buhay. Sakto noon, tumunog ang telepono ko. Isang boses ang nagsabi, Zuyuan, dapat kang magsulat ng mga nobela. Siguradong sisikat ang mga nobela mo. Nang marinig ang pamilyar na boses na yon, agad kong ibinaba ang tawag. Lintik, Suking. Sa kabilang linya, pinakinggan ni Suking ang busy tone. Puno ng pagtataka ang kanyang mukha. Bakit niya ibinaba? Hindi pa ako tapos magsalita. Bigla niyang napagtanto na ang kasalukuyang Zuyuan ay 19 pa lang at hindi pa siya kilala. Samantala, tinitigan ko ang aking telepono na may walang magawang galit. Lintik, langit, huwag mo naman akong paglaruan ng ganito.
Ang rebirth ticket ba talaga ay may kasamang buy one get one free? Matapos huminahon, nagpa siya akong hinding-hindi ko hahayaang malaman ni Suki na isa rin akong reborn. Kung hindi, paano ako makikipaglandian sa mga babae? Lumipat ang eksena. Naglalakad-lakad sa campus sina Chang Hao kasama si Sukin. Nang malaman ni Sukin na magkakaroon ng class meeting sa hapong iyon, agad na nagliwanag ang kanyang mga mata. Ipinilit niyang ihatid sila pabalik sa dorm. Naisip ni Zhang Yinyan, hahanapin niya ba si Zuyuan? At si Chang Hao naman ay sobrang nagsiselos kay Lao Zhu. Ano bang ginawa ng lalaking iyon para makuha ito? Kung sana ganyan din ang trato sa akin Yinyan. Nang makitang interesado ang kaibigan niya kay Chang Hao, bumulong si Suking, Yinyan, gusto ka ba ni Chang Hao? Pero sabi ni Zhang Yinyan, mas gusto niya ang mga mas mature na lalaki. Hindi nagtagal, nakita ako ni Suking. Ang halata niyang pagtingin, kahit sino makikita na gusto niya ako. Nagulat din si Zhang Yinyan. So ang lalaking nakilala niya sa tren ay si Zuyuan pala. Sinasadya kong magpanggap na hindi siya kilala. Sino ka? Bakit mo alam ang pangalan ko? Pero sa puso ko, naisip ko, napakaganda talaga ni Suking noong bata pa siya. Kaya pala ako nahulog ng husto sa dati kong buhay. Marahang umiti si Suking at nagpakilala. Pareho tayong galing sa Xuhui, isang number 1 high school. Nakalimutan mo na ba? Habang pinapanood ang kanilang mga reaksyon, naramdaman ni Zhong Yinyin na hindi sila mukhang magkasintahang nag-aaway, kundi parang unang pagkikita. Tinanong ko siya, ganda, sinusubukan mo ba akong ligawan ng ganito? Pero hindi ito itinanggi ni Suking. Zuyuan, kilalanin nating muli ang isa't isa. Sa pagkakita sa matapang at mapagmahal niyang tingin, sa tingin ko kung walang rebirth, siguradong papayag ako. Pero sa buhay na ito, hinding-hindi na ako magpapaloko sa iyo ulit. Okay lang na magkakilala tayo, pero sasabihin ko na agad, may gusto na akong iba. Pagkarinig nito, nawala ang ngiti ni Sukin. Tapos nagtanong siya ng may pagkadismaya, paanong may gusto ka na agad? Natural na sumagot ako, nakakapagtaka ba? Yung babaeng nakita ko kanina, mahaba ang buhok, mahaba ang bestida, nakasombrero. Sa tingin ko, napakaganda niya. Pagkarinig sa detalyado kong paglalarawan, halos gusto na akong suntukin ni Sukin habang iniisip, patay ka sa akin. Sa buhay na ito at sa susunod, sa akin ka lang. Sa sandaling ito, pumasok si Zheng Yinyin para pagaanin ang sitwasyon. Nagkita na naman tayo, gwapo. Naaalala mo ako? Kalmado kong kinuha ang telepono ko para i-add ang contact niya. Nang makita ito, nakaramdam si Suking na may mali. Paano niya nabili ang ganoong kamahal na telepono sa panahong ito sa nakaraang buhay? Kaya kinuha ni Suking ang telepono niya at tumayo sa harap ko. Dahil magkaeskwela tayo, i-add na rin natin ang isa't isa bilang kaibigan. Nang makita kong kusa niyang inabot ang telepono niya, alam kong may paparating na gulo. Nag-iisip ako ng paraan para tanggihan siya. Nang sa kabutihang palad, pinigilan siya ni Zhong Yinyin na may ngiti, huwag muna ngayon. Sa susunod na lang, okay. Sa tabi namin, tiningnan ni Chang Hao ang telepono niya at sinabing, inanunsyo ng counselor na ang class meeting ay mamayang alas 7 ng gabi. Mag-elect tayo ng mga class officer. Pagkarinig noon, agad kong hinila si Chong Hao at nagtungo sa classroom. Salamat sa Diyos, niligtas ako ng class meeting. Sa sandaling iyon, puno na ang classroom. Lihim na pinag-uusapan ni Lichong at Chong Hao ang mga babae sa paligid nila. Sabi ni Lichong, tingnan mo yung nasa alas 9 ko, ganda at ugali. Sabi ni Chang Hao, anong klaseng mata meron ka? Maganda siya para sa'yo. Gayunpaman, mukhang lubos na nandidiri si Lichong. Liray, gusto mo lang ng mga babaeng tulad ni Zheng Yinyin, dalawang binti na parang post ng kuryente. Anong maganda doon? Inakbayan ni Chong Hao si Lichong at itinuro ang kabilang bahagi ng silid. Pare, sabihin ko sa'yo sa klase natin, tingnan mo yung babaeng katabi nung sinabi ko. Yan ang tinatawag na maganda. Itinaas ni Lichong ang kanyang mga kamay, katamtaman lang. Masyadong payat ang mga ganyang babae. Mukha silang kulang sa nutrisyon. Sakto namang pumasok ang guro. Kumusta kayong lahat? Ako ang inyong counselor, si Yo Changjin. Makakasama ninyo ako sa susunod na 4 na taon. Bago ang military training, may gusto bang maging pansamantalang class monitor? Habang sinusubukan ko pang alalahanin kung sino ang class monitor sa dati kong buhay, isang babae ang unang tumayo. Ang pangalan ko ay Guyaw Yao. Galing ako sa Wanan at gusto kong tumakbo bilang babaeng class monitor. Tapos, isang lalaki na nagngangalang Jiang Chao ang tumayo rin. Sinabi niyang taga-Jinling siya at gustong tumakbo bilang lalaking class monitor, pero ginamit ko ang oras ng eleksyon para i-promote ang mga campus card. Pasensya na, 1 minuto lang. Ako si Zuyuan, ang general agent ng Central University Town. Kung gusto ninyong mag-apply para sa card, tandaan ninyong hanapin ako. Natigilan ang counselor sa ginawa ko at pipigilan na sana ako, pero tinrato ko rin siya bilang customer. Teacher Yu, maganda ang plan na ito para sa pag-check ng mga materyales. Gusto mo rin bang kumuha ng isa? Pagkatapos ay maayos akong tumayo sa podium at ipinakilala, sa totoo lang, para sa isang dorm na may 4 na tao, sapat na ang isang card. Ang gastos sa internet ay 15 yuan lang kada buwan. Kung gusto ninyong maging sub-agent, maaari nyo rin akong hanapin. Sa isang card, may komisyon kayong 30 yuan. Magdala ng 30 tao at magiging 50 na. Pero bago yon, sana iboto nyo ako sa eleksyon para sa class monitor.
Kung ako ang magiging class monitor, bibigyan ko ang lahat ng dagdag na 50 gram ng data. Nagulat ang counselor sa kakayahan kong kontrolin ang silid at naisip, kung siya ang magiging class monitor, magiging madali kaya ang susunod kong 4 na taon. At tulad ng inaasahan, nahalal ako bilang pansamantalang class monitor, at si Guyaw Yaw naman ang naging deputy. Pagkatapos ng meeting, gusto rin ni Guyaw Yaw na mag-apply para sa campus card. Nagtaka ako. Di ba't kumuha na si Luyo mula sa dorm niyo? Bakit gusto mo pa rin ng isa? Pero pabiro niyang sinabi na gusto niyang suportahan ang negosyo ko. Hindi na ako nagsalita pa at sa halip ay sinabi sa lahat. Kung abala kayo bukas, maaari ninyong iwan muna sa akin ang inyong e-card. Ako na ang bahala sa mga application mamaya. Pagkatapos ay isang babae ang lumapit na may ngiti. Zuyuan, nagdala ako ng 5 tao para mag-apply ng card. Huwag mong kalimutan ang komisyon ko. Nang makitang masaya kaming nag-uusap, inilapag ni Guyaw Yaw ang e-card niya sa mesa. Tapos lumapit siya sa akin at sinabing, Monitor, ipinagkakatiwala ko na sayo ang lahat ngayon. Huwag mong ipapakita ito sa mga tagalabas kung saan mas mataas ang presyo kaysa sa 50 gramong data. Pero sa totoo lang, iniisip niya, maglalakas loob ka pa rin hindi ako pansinin. Sa pagkakataong ito, malaking gulo ang pinasok mo. Ito ang mga kasama ko sa dorm at kakatapos lang naming maligo. Nakasalubong namin ang isang babae pabalik sa dorm. Nagpabintog siya ng pisngi at tumingin sa akin. Sabi, Senior, nag-message ako sa iyo online tungkol sa campus card. Bakit hindi mo ako sinagot? Pagkarinig niyan, umiti ako at sinabing, huwag kang tumayo dyan sa hangin baka magkasipon ka. Kung magkakasakit ka, hindi ka makakapunta bukas para kunin ang card. Dahil sa biglaan kong pag-aalala, agad na nawala lahat ng kanyang sama ng loob. CJ, salamat sa pag-aalala, Senior. Paalam. Pagkatapos noon, medyo maraming babae sa daan ang masiglang bumati sa akin. Nakita ng 3 kung gaano ako kasikat at inisip na mayroon akong lihim na paraan. Kaya pagbalik namin sa dorm, pinalibutan nila ako. Dahil sa kanilang hinala, wala akong pagpipilian kundi ang magsinungaling na mayroon akong kambal na kapatid na sophomore dito. Dahil sa nakakagulat na balitang ito, nanlaki ang mga mata ng 3. Hindi ka naman nagsisinungaling sa amin. Di ba? Kung totoo yan, Old Joe, hindi ka na mag-aalala sa paghahanap ng girlfriend. Sa sandaling yon, tumunog ang telepono ko. Si Shiki ang tumatawag. Pagkasagot ko, sumigaw siya sa linya, Zuyuan, natapos ko na ang kwota para sa 30 tao. Tinanong ko kung paano niya nagawa. Huminto siya, tapos nagtanong kung ang pagbibigay ng bagong diskarte sa pagbebenta ay magbibigay sa kanya ng gantimpala mula sa head office. Sumagot ako, kung gayon, pwede ba kitang ilibre kumain bilang gantimpala? Pero ginulat ako ni Shiki at nagtanong, pwede bang pera na lang ang ibigay mo? Nakita ni na Chong Hao at Lichong na tinanggihan ako at lihim na nagala. Walang magawa, sinabi ko, kung talagang epektibo ang paraan mo, bibigyan kita ng 200, sa kanya lang ipinaliwanag ang kanyang paraan. Nag-post siya ng mga student sa campus forum, binebenta ang card sa halagang 100 at 40 yuan sa mga kaklase namin at 100 at 45 yuan sa mga estudyante mula sa labas na lumapit sa kanya. Pero naramdaman kong maaari itong magdulot ng problema. Ang pagbababa ng presyo ng 5 yuan bawat isa ay maaaring magdulot ng gulo mula sa ibang mga ahente ng campus card. Mas mabuting paalalahanan ko siya sa susunod. Pagkatapos kong ibaba ang tawag, nagtipon ang mga kasama ko sa dorm at nanukso. Sino yung babaeng yon? Kasosyo sa negosyo. Bakit walang lumalapit sa atin para makipagtulungan? Tinawanan ko lang ito. Anong masasabi ko? Ang kapatid ninyo, gwapo na, magaling pa sa negosyo. Noong gabing iyon, napagtanto kong hindi pa rin ako nakakatakas sa mga kamay ni Sukin. Yumakap siya sa mga braso ko, malambing na sinasabi, kung maglalakas loob kang saktan ako, hindi kita pakakawalan, sa buhay na ito o sa susunod. Bigla akong nagising. Naisip ko, hindi ko inaasahan na mayroon talagang susunod na buhay. Dahil sa laki ng epekto ng negosyo ko sa campus card ngayon, baka magsimula na siyang maghinala. Mukhang kailangan ko ng pagkakataon para subukan siya. Kinabukasan, maaga akong dumating sa gymnasium para kunin ang mga uniforme para sa military training. Nakita kong nandoon din si Guyaw Yaw, kaya direkta kong ibinigay sa kanya ang mga uniforme at sinabing kailangan kong pumunta sa gate ng eskwelahan para makipagkita sa staff mula sa business hall. Tulungan mo akong ipamahagi ang mga uniformeng ito mamaya. Hindi tumanggi si Guyaw Yaw. Sa halip, sinabi niya sa akin na kung kumita ako ng pera, dapat kong tandaan na ilibre siya kumain. Pagkarinig niyan, agad kong sinabi, kahit hindi ako kumita ng pera, kailangan ko pa ring ilibre ka kumain. Ang eksenang ito ay nagkataong nakita ng kanyang kasama sa dorm na si Luyo. Hindi ba't nagkasundo tayo sa dorm na ako ang manliligaw kay Zuyuan? Paanong inaanyayahan mo siyang kumain sa labas sa mismong harapan ko? Pero itinaas lang ni Guyaw Yaw ang kanyang mga kamay. Hindi mo kasintahan si Zuyuan. Lahat ay may karapatang ligawan siya ng patas. Habang pinapanood ang dalawa na puno ng tensyon, naisip ni Suking, ano ba talaga ang ginagawa ni Zuyuan? Walang ganitong nangyari sa nakaraang buhay. Sa sandaling ito, biglang tinapik ni Zheng Yinyin ang kanyang likod na halos ikalabas ng kaluluwa ni Sukin. Bakit ka tulala? Nakita mo ba ang iyong magiging kasintahan?
Itinama ni Sukin, siya ang aking magiging kasintahan. Ang pagkarinig sa matatag na tono ni Sukin ay lalong nagpatindi ng pagtataka ni Zheng Yinyin. Ano bang klaseng karisma ang mayroon si Zhu Yuan para mahulog ng husto ang isang kasing galing ni Sukin? Pero ayaw nang magpaliwanag pa ni Sukin. Sige na, ipamahagi muna natin ang mga uniforme. Sakto namang naglakad si Chang Hao papunta kay Zheng Yinyin. Sabi ni Zheng Yinyin, tamang-tama ang dating mo. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang relasyon ni Zhu Yuan at Suking? Pero sabi ni Chang Hao, hindi ko talaga gusto si Suking. Pagkarinig nito, hindi pa nakaka-react si Suking, pero si Zheng Yinyin ay balisa na. Nagbibiro ka ba? Ang aming Suking ay parang isang girl boss sa drama. Hindi siya natatalo kahit kausap ang counselor. Pero sabi ni Chang Hao, magaling din si Old Joe. Hindi lang siya naging class monitor namin, nakuha pa niya ang titulo ng campus card general agent sa University Town. Ngayon kailangan lang natin ng 50 yuan na buwanang plano para magkaroon ng buong araw na broadband. Pagkarinig nito, nagulat si Zheng Yinyin. Ganoon kamura. Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Naisip niya, narinig ko ang isang senior na nagmayabang dati tungkol sa kung gaano kalaki ang kinita niya sa pagbebenta ng mga campus card. Kung si Zhu Yuan ang general agent, siguradong mas malaki pa ang kinikita niya. Pero kahit ganoon, paanong hindi niya magugustuhan si Suking? Pagkatapos noon, tinanong niya si Chang Hao kung paano ipadala ang WeChat ni Zhu Yuan, sinasabing gusto rin niyang kumuha ng card. Nang makita ako ulit ni Shen Wan, ipinagmamayabang pa rin niya ang kanyang resulta sa mga nakaraang araw. Pagkarinig niyan, umiti ako ng alanganin. Senior, magkano ang komisyon na ibinibigay nila sa iyo bawat tao? Mukhang taas no si Shen Wan. 30 bawat tao. Ang 20 taong ito ay kumikita ng 600. Malaki-laki na rin yan. Ganito na lang kaya. Ibenta mo sa akin ang impormasyon ng 20 taong ito at bibigyan kita ng 50 yuan bawat tao. Bago pa makareact si Shen Wan, ilang babae na nakasuot ng uniforme ng business hall ang lumitaw. Director Zhu, ang hirap hanapin ng campus ninyo pero buti na lang, nakarating pa rin kami dito sa tamang oras. Kinuha ko ang telepono ko at tiningnan. May 10 minuto pa bago ang nakatakdang oras ng pagproseso ng card. Kung ganoon, tulungan niyo muna akong iproseso ito. Kinuha ng babaeng staff ang e-card at mumisi. Ang ganda niya. Huwag mong sabihin kasintahan mo siya. Nagbibiro ako. Paanong mangyayari yon? Hinihintay ko pang ang maghiwalay kayo para ako naman ang susunod. Nang marinig akong nakikipag-usap ng natural sa staff ng business hall, hinila ni Shen Wan ang likod ng aking damit. Doon ko lang naalala na nakalimutan ko na siya. Well, senior, hayaan mong magpakilala ulit ako. Ako si Zhu Yuan, ang general agent ng Central University Town. Kung sa ilalim ko ka magtatrabaho, siguradong mas mataas ang komisyon mo kaysa doon. Hindi nagtagal, napalibutan na ng mga tao ang lugar. Kahit na 22 lang sa 30 taong binilang ni Lishiki kahapon ang dumating, hindi ko ito ininda. Dahil kapag nakabuo na ng momentum, hindi na magiging problema ang pag-akit ng mga tao. Nang makita niyang nahihirapan na ako, lumapit pa siya para tumulong sa pagpapakilala ng serbisyo. Tama nga, hindi ako nagkamali sa pagkilati sa kanya. Ang kaguluhan dito ay mabilis na nakakuha ng atensyon ng maraming magulang ng mga freshman. Matyaga kong ipinaliwanag sa kanila, Uncle, itong local Lion card ay hindi lang mura para sa mga tawag. Bawat buwan, makakakuha ka ng 30 GB na general data at libreng broadband. Napakadali nitong gamitin para sa paghahanap ng mga materyales sa pag-aaral. Pagkarinig nito, naramdaman ng mga magulang na sulit ito. Pero sa sobrang haba ng pila, iniisip nila kung kailan pa sila matatapos. Agad kong nahulaan ang iniisip nila. Tito, tita, hindi nyo po kailangang magmadali. Nasa likod po ng flyer na ito ang mapa ng eskwelahan. Pwede nyo munang ihatid ang anak nyo sa dorm at bumalik na lang mamaya. Lalo silang natuwa sa sinabi ko. Parehong napaisip sina Lishiki at Chen Warner. Yung isa, iniisip kung paano sasamantalahin ang pagkakataong kumita, at yung isa naman ay kung gaano kalaking komisyon ang makukuha niya sa kanyang 20 tauhan. Hindi nagtagal, ginaya ni Lishiki ang paraan ko ng pagpapaliwanag sa isang tita, pero hindi gaanong interesado ang magulang at iwinagayway lang ang kamay bago umalis. Nang makita ko yon, nagmadali akong lumapit para i-comfort siya. Karaniwan lang ang ganitong bagay. Huwag kang panghinaan ng loob. Si Chinwon naman, kinontak niya ang kanyang mga kliyente sa telepono at sinabing susunod na siya sa akin mula ngayon. Malapit na magtanghali, bumili ako ng pagkain at tubig para makapagpahinga ang lahat ng salitan. Naisip ko sa sarili ko na sa wakas ay dumating na sa akin ang napakalaking swerteng ito. Noong mga oras na yon, dumating si Chang Hao kasama sina Zhang Yinyin at Suking. Old Joe, sigurado malaki ang kinita mo kaninang umaga. Ito na nga ba ang kinatatakutan ko, bakit kailangan pang sumama ni Suking? Unang nagsalita si Zhang Yinyin. Zhu Yuan, in-add kita sa WeChat. Bakit hindi mo in-approve? Napakamot ako ng ulo at sinabing sobrang abala ako buong umaga para tingnan ang cellphone ko. Hindi inaasahan, bigla niya itong kinuha, in-add ang sarili niya, at nagtanong, iPhone 5 la ang gamit mo. Ito ang pinakabagong modelo. Magkano bili mo? Mabilis kong ipinaliwanag na regalo lang ito mula sa business hall.
Pagkarinig niyan, biglang nagliwanag ang mukha ni Zheng Yinyin. Namimigay ng iPhone ang business hall. Naghahanap ba sila ng empleyado? Pwede ba akong sumali? Sa sandaling ito, hindi na napigilan ni Suking ang sarili. Zuyuan, paano ka biglang naging general agent? Hindi ka naman ganyan dati. Pagkarinig niyan, hindi naging maganda ang pakikitungo ko sa kanya. Bakit hindi ako pwedeng maging general agent? Classmate Su, parang binibigyan mo ako ng espesyal na atensyon. Kahit na agresibo ang tono ko, hindi man lang umatras si Su Qing. Tinitigan niya ako ng diretsyo at nagtanong, taga-mundong ito ka ba talaga? Bago pa ako makasagot, humagalpak sa tawa si Zhong Yinyin. Su Qing, ang nakakatawa mo naman. Kung hindi siya taga-mundong ito, saang mundo naman siya galing? Sa totoo lang, kinabahan ako. Hindi ko inaasahan na ganito katalas ang hinala niya. Mabuti na lang, biglang dumating si Shen Yu at naputol ang usapan. Senior Zhu, matagal tayong hindi nagkita. Nang makita ko siya, napangiti ako ng nahihiya. Pasensya na pala kahapon sa pagpapanggap kong senior at sa panloloko sa inyo ng nanay mo. Wala talaga akong pagpipilian. Sumabat naman si Zhang Yinyin mula sa gilid. Hindi sapat ang paghingi lang ng tawad. Dahil niloko mo ang Shen Yu namin, dapat ilibre mo kami ng hapunan. Habang masaya kaming nag-uusap, lumapit sina Liu Xuao at Lu Xuao. Mabilis ko silang ipinakilala. Ito ang best bro ko, si Lu Xuao. Nag-aaral siya sa engineering college sa tabi. Napatingin naman si Chong Hao sa isa pang babae. Old Zhu, taga-kolehiyo ba natin siya? Sumagot ako, hindi. Kaklase ko siya noong high school. Tagananda siya sa tabi. Pagkarinig nito, agad na idinagdag ni Lu Xui, siya ang childhood sweetheart ng Zhu bro ko, si Liksiki. Nagsisimula ng maguluhan ang isip ni Suking. Iniisip niya na wala namang ganoong tao sa nakaraang buhay ko. Iniisip niyang palihim kaming nag-uusap sa buong panahon, at sa sandaling iyon, ilang motorsiklo ang huminto sa harap namin. Ang babaeng may pulang buhok sa unahan ay agresibong nagtanong, kayo ba ang nagbebenta ng mga campus lies card? Sa kanyang kilos, halata sa lahat na hindi maganda ang kanilang intensyon. Nang makitang may kusang lumapit na customer, ngumiti si Lisiksi at humakbang pasulong. 145 lang po kung gusto niyong kumuha ng card dito. Kung marami kayo, matutulungan ko kayong mag-apply para sa mas malaking diskwento. Hindi inaasahan, tinabig ng babaeng may pulang buhok ang flyer. Ang iba binebenta ito ng 150, tapos kayo 145 lang. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na agawin ang negosyo ng kapatid ko? Nagulat si Lisichi. Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Kung ayaw mong kumuha ng card, edi huwag. Pero hindi nagpatinag ang babaeng may pulang buhok at hinawakan si Liksiki sa braso. Hindi ba't ikaw yung mahilig manggulo sa merkado? Bakit takot ka na ngayon? Nilakasan ni Liksiki ang kanyang loob. Bitawan mo ako. Ang pagbibigay ng mas magandang halaga para sa parehong serbisyo ay normal sa negosyo. Kung ang pagkakaroon ng mas mababang presyo ay pagnanakaw, edi imposible na ang lahat ng inobasyon at pag-unlad. Nainip ang babaeng may pulang buhok at malakas siyang tinulak, habang nagmumura, mamatay ka na sa natural selection mo. Sa sandaling iyon, isang matatag na braso ang sumalo kay Li Shichai bago siya matumba. Habang nasa bisig ni Zuyuan, isang bahagyang pagtingin ang naramdaman niya sa loob niya. Pagkatapos ay inilagay ko siya sa likuran ko at sinabing ako ang namamahala dito. Kung may problema, sa akin sila lumapit. Kahit si Zheng Yinyan ay napahanga sa sandaling iyon. Pagkatapos ay may dumating na namang ugong ng mga makina ng motorsiklo. Isang malaking lalaking blonde ang pumasok sa gitna ng mga tao. Nalaman namin mula sa babaeng may pulang buhok na kapatid niya ito na nagbebenta rin ng mga campus nice card. Tumayo ang lalaki sa harap ko at nagsabing, akala ko kung sino kang magaling pero isa ka lang palang grupo ng mga uhuging bata. Pumunta ang mga tao mo sa teritoryo ko at nagbenta ng card sa mas mababang presyo. Hindi mo ba iniisip na medyo hindi patas yon sa akin? Tiningnan ko siya ng mahinahon. Kung maipapakita mo sa akin ang isang patakaran na nagsasabing hindi pwedeng magbenta ng CS card sa Jianqing College, ibabalik ko ang bawat sentimo. Kung wala, edi lahat ay magkumpetensya ayon sa gusto nila. Nabigo kang panatilihin ang mga user mo. Anong kinalaman yan sa amin? Sa halip, ang kapatid mo ang pumunta sa eskwelahan namin at ginalaw ang tao ko. Paano natin ayusin yan? Nang makita kung gaano ko katatag na hinarap ang gulo, uminit ang puso ni Lishiki. Ganito pala ang pakiramdam na pinoprotektahan. Ang lalaki, nang makitang hindi gumagana ang argumento, ay gustong gumamit ng dahas. Nagtatakang tanong ko, ano ba talaga ang ibig mong sabihin sa paggamit ng salita? At ano ang ibig mong sabihin sa paggamit ng kamao? Nang makitang hindi ako natinag, nagbigay siya ng hamon ngayong gabi, 8:00. Sa barbecue stall sa Shufa Road, pagkatapos ay umalis siya kasama ang kanyang mga tao. Pagkaalis nila, humingi ng tawad si Lishiki, pero sinigurado ko sa kanya, okay lang. Wala namang hasya ng teritoryo. Naiinggit lang sila. Hindi mo kasalanan. Sinulyapan ni Zhang Yinyan ang malungkot na si Suking at nanukso, mabait at responsable. Hindi magiging madaling makuha ang future boyfriend mo. Biglang napagtanto ni Suking na ang kanyang kalmado at maprotektang ugali ay eksaktong katulad niya 10 taon mula ngayon. Bumulong si Chang Hao kay Zhang Yinyan, tingnan mo ang gulo sa pag-ibig ni Old Zhu. Dumistansya muna tayo. Sa huli, hindi na napigilan, sumabog si Suking.
Zuyuan, magpaliwanag ka. Ito ba si Lishiki, yung sinabi mong gusto mo? Pagkarinig niyan, tiningnan ko siya nang walang anumang pakialam. Suking, sa anong karapatan mo ako tinatanong? May kinalaman ba siya sa'yo? Nang makitang biglang tumindi ang tensyon, mabilis na hinila ni Zhang Yinyin si Suking sa gilid. Halika na, Ching Ching. Huwag na nating pakialaman ang negosyo ng General Agent. Hindi ba't nandito tayo para kumuha ng nice card? Nang makitang hindi pa rin maganda ang pakikitungo ko sa kanya, nagdesisyon si Suking. Kailangan niyang planuhin ng mabuti ang kanyang susunod na hakbang. Pagkatapos noon, tinanong ko si Luxua, ilang tao ang kaya mong tawagan ngayong gabi? Sinabi niyang pwedeng sumama ang lahat ng 49 na lalaki sa klase niya. Saka, mayroon pa akong 3,500 yuan dito. Kunin mo to at ilibre mo ang lahat mamaya. Nagpasalamat muna ako sa kanya, tapos ay inabutan ko siya ng isang bukos na pera. Bro, paano ko naman tatanggapin ang pera mo? Kunin mo muna itong 3,000. Magdala ka ng maraming tao hanggat kaya mo. Naiyak siya sa sobrang tuwa, iniisip na kahit hindi kami masyadong nag-usap noong high school, mula ngayon, ako na ang magiging kuya niya. Pagkaalis ni Luxua, tiningnan ko si Liksiki sa tabi ko. Tara na, ihahatid kita pabalik sa campus. Habang naglalakad, paulit-ulit niyang binilang ang komisyon niya ngayon, takot na baka makalamang siya sa akin. Sabi niya, Zuiwen, responsibilidad ko ang nangyari ngayon dahil hindi ko ito nahawakan ng maayos. Kailangan mo tuloy magbayad ng dagdag. Hindi ko pwedeng hayaan na ikaw lang ang pumasan sa lahat. Pagkarinig niyan, agad akong tumanggi. Malinaw na naghahanap sila ng gulo. Kahit wala ka, hindi nila yon palalampasin. Nang makitang malapit na siyang umiyak dahil sa guilt, lumapit ako at nanukso. Hindi ko inaasahan na iyakin pala ang class monitor natin. Nang mapagtantong nagiging awkward na ang sitwasyon, nataranta siya. Kung gayon, ililibre na lang kita ng hapunan. Masarap talaga ang spicy hot pot sa eskwelahan namin o kaya pwede kitang ilibre manood ng scene. Nang makitang tumigil na siya sa pagsisi sa sarili, ngumiti ako at pumayag. Pero medyo naiinitan ako sa katawan lately, kaya pass muna ako sa spicy pot. Tungkol naman sa sign, hintayin na lang natin ang mid-autumn. Kung pareho tayong hindi uwi, pwede nating panoorin yon bilang employee benefit. Nang marinig na pumayag ako, natuwa si Lisichi. Kung gayon, ayos na. Habang pinapanood siyang umalis na may masayang ekspresyon, naisip ko, tunay ngang mabuting babae si Lisichi. Ang isang tulad niya ay hindi nararapat na madamay sa gulo ko. Dapat akong humanap ng pagkakataon para linawin ang mga bagay-bagay. Isa na akong matatag na naniniwala sa hindi pag-aasawa ngayon. Hindi nagtagal, dumating ako sa barbecue stall na pinag-usapan namin. Isang siga na may hawak na bote ng beer ang sumigaw, ninawakan mo ang negosyo ng kapatid kong si Hao. Kung walang 20,000 yuan ngayon, walang areglo. Binalaan ko siyang huwag itutok sa akin ang murang bote na yan. Umisi siya, itututok ko sa iyo ang bote kung gusto ko. Anong gagawin mo? Nang makita kung gaano siya kawalang alam, bigla ko siyang sinuntok sa sikmura. Sa sandaling iyon, dumating si Liu Shua kasama ang mga tao. Sino ang maglalakas loob na galawin ang kapatid kong si Zhu? Nang makita ang napakaraming tao sa likod ko, bumangon ang takot sa puso ng siga. Mayroon silang hindi bababa sa 70. Hindi ba't estudyante lang sa kolehiyo si Zuyuan? Bakit mukha itong gang? Nang mapagtanto ang sitwasyon, agad na umatras ang lalaki. Hindi lang pagkakaunawaan ito, hindi lang pagkakaunawaan. Kasalanan ng nakababata kong kapatid ang gulo ngayon. Parurusahan ko muna ang sarili ko ng isang bote, nang makitang wala pa rin akong sinasabi. Agad niyang inubos ang 2 pang bote. CJ, nangyari ito dahil hindi pa alam ng girlfriend ko ang mga patakaran. Kakasimula niya lang sa kolehiyo at hindi pa naiintindihan ang mga social stuff. Nagmamadaling idinagdag ng lalaki, kasalanan lahat ito ng kapatid kong babae. Sa totoo lang, hindi ko naman ito sineryoso. Bro, huwag na nating pag-usapan pa to. Mula ngayon, kung gusto ng hipag ko ng campus card sa King College, ikaw na ang bahala. Gagraduate na rin naman ako. Nang makitang umatras na siya, sinabi ko, kung ganoon, tapusin na natin ang usaping ito dito. Pagkaalis nila, humarap ako sa sarili kong mga kapatid. Ngayong gabi, sagot ko ang barbecue at beer. Kain at inom lang kayo hanggat gusto nyo. Pagkatapos ay bumulong ako kay Lu Xiao, paano ka nakatawag ng ganito karaming tao? Paliwanag niya, nasalubong ko ang leader ng class 2. Sinabi kong ililibre natin sila ng barbecue, at dinala niya lang ang buong klase niya. Pagbalik ko sa dorm, isang post na may titulong bagong campus boss ay nagte-trending na sa school forum. Pinanood ko ang mga komento na palala ng palala ang pagiging katawa-tawa. Inasar ako ni Chang Hao. Old Joe, ang lalim mo pala. Resulta, ikaw pala ang boss ng Shoe White Club. Sumabog ang buong forum. Agad akong tumawag dahil iniisip kong sinisira nito ang reputasyon ko. Hello, ang post na ito sa forum ay talagang hindi totoo. Pakidelete agad. Parang walang pakialam yung lalaki. Sino ka ba? Akala mo ay de-delete ko dahil lang sinabi mo. Pero nung narinig niya ang pangalang Zuyuan, 180 degrees ang pagbabago ng ugali niya. Opo, Kuya Zhou. Ay de-delete ko na ngayon din. Bago pa ako makapag-relax, tumawag na naman si Sukin. Pagkabalik ng 3 babae sa dorm, agad kinuhanan ni Zhang Yinyan ng litrato ang mga binti ni Suking, iniisip na krimen kung hindi ito kukunan. Ipopost ko ito mamaya sa Leg Queen ranking ng forum.
Siguradong mangunguna siya sa listahan. Nang makitang ginagawa siyang biro, sinubukan ni Suking na agawin ang telepono para burahin ang mga litrato. Naghabulan silang dalawa at gumawa ng malaking eksena. Mabilis silang inawat ni Shen Yu. Sige na, tama na ang kalokohan. Suking, hindi ka ba na-curious kung paano naging campus car general agent si Zuyuan? Nakuha mo ba ang sagot? Dagdag ni Zhang Yinan. At niloko pa niya ang junior nating si Shen Yu. Tapos ginaya niya ito ng seryoso. Hello, junior. Ako si senior Zhu mula sa third year. At ang pinakamalala, naniwala ka talaga sa kanya. Ang cute, namula ang mukha ni Xinyu. Paano ko malalaman na ganoon siya ka-strategic? Hindi naman siya mukhang freshman. Tumawa si Zhang Yinyan at tinanong si Suking, hindi mo ba tingin na parang matandang soro si Zuyuan? Hindi talaga siya kaedad natin. Ang sinabi niyang pabiro, sineryoso ni Suking. Ngayon, mas may dahilan pa siyang paghinalaan na si Zuyuan ay isang reborn person tulad niya. Mukhang kailangan niyang humanap ng pagkakataon para harapin siya ng maayos. Noon din, gulat na napatingin si Zhang Yinyan sa kanyang telepono. Tingnan niyo, isang malaking pasabog to. Si Zuyuan pala ang sinasabing leader ng Shuhai Club at si Liu Shua daw ang Grand Protector. May mga litrato pa sa forum. Totoo ba to o hindi? Bigla naintindihan niya. Kaya naman pala, Suking, gustong-gusto mo siya. Siguro alam mo na isa siyang hidden boss. Pero napaisip ng malalim si Suking. Malinaw na isa lang siyang normal na estudyante. Anong naging mali? Maaari kayang iba ang mundong ito sa orihinal. Nang makita ang ekspresyon niya, sinabi ni Shen Yu, gawa-gawa lang ang mga post na yan para sa clicks. Huwag mong seryosohin yan. Pero lalong dumilim ang mukha ni Suking. Hindi. Kailangan ko siyang tanungin ngayon din. Ang Zuyuan ba na ito ay siya pa rin ang kilala ko? Pagkatapos, agad niyang tinawagan ang pamilyar na numero. Nang sumagot ang tawag, panay ang tanong ni Suching, ikaw ba talaga si Zuyuan o hindi? Sinagot ko siya ng pagalit, may problema ba sa ulo mo? Kung hindi ako si Zuyuan, sino ako? Libre ka ba ngayong weekend? Pwede ka bang lumabas? Pero agad akong tumanggi. Walang oras. Manonood ako ng scene kasama ang girlfriend ko ngayong weekend. Parang tinamaan ng kidlat si Suking. May girlfriend siya, ibig sabihin hindi siya yon. Mukha siyang walang kaluluwa. Lumapit agad ang dalawa niyang kaibigan. Huwag mo kaming takutin. Anong nangyari? Nang matapos ang tawag, gumuho ang emosyon ni Suking. May girlfriend siya. Hindi na siya ang Zuyuan ko. Hindi na siya yung nag-aalaga sa akin. Kung wala na siya sa mundong ito, ano pa ang silbi ng buhay ko? Sinubukan siyang i-comfort ni Zhang Yinyan. Ano naman kung may girlfriend siya? Ang galing mo kaya. Hindi ka maubusan ng magkakagusto sayo. Kalimutan mo na. Tatanungin ko si Zhang Hao para sayo. Medyo natauhan si Suking at napabuntong hininga. Huwag mo nang itanong. Siguro hindi na ako mag-aasawa sa buhay na ito. Hindi inaasahan ni Zhang Yinyan na ganito kalaki ang epekto ni Zuyuan sa kanya. Paliwanag ni Suking, kapag nakilala mo na talaga ang taong gusto mo, maiintindihan mo. Tapos tumunog ang isang WeChat notification. Ipinakita ni Zhang Yinyan ang kanyang telepono. Suking, paano kung walang girlfriend si Zuyuan? Sinabi ni Zhang Hao na personal na sinabi ni Zuyuan sa kanya na wala siyang girlfriend at pumunta lang siya sa vocational college para magbenta ng campus cards dahil nahihirapan ang pamilya ng babaeng iyon. Gumastos pa nga siya ng mahigit 4,000 yuan para doon. Kahit na isa lang itong hindi pagkakaunawaan, nalilito pa rin si Suking sa kanyang hindi pamilyar na ugali. Agad na nag-init ang ulo ni Zhang Yunyan. Anong hindi pamilyar? Sabihin mo lang kung gusto mo siyang tanungin ng harapan. Ako na ang bahala sa iba. Tapos ginamit niya ang sariling kaligayahan bilang panlaban at ginamit si Chang Hao na parang full-time na utusan. Nang makita ni Chang Hao ang mensahe mula sa kanyang diyosa, tumakbo siya diretsyo sa akin at nagdrama. Brojo, tulungan mo ako. Galit na galit si Inyin. Sabi niya, nambuli ka raw ng tao. Gusto niyang mag-organize ako ng dorm gathering at sabi niya, dapat kang pumunta. Nagkunwari akong walang pakialam. Walang kinalaman sa akin ang pag-aalboroto niya, pero patuloy siyang nagmakaawa. Sige na, Brojo. Ito ang unang gathering ng dorm natin. Magpakita ka lang. Pumayag na ako sa kanya. Kung hindi ka pupunta, magmumukha akong sinungaling sa kanya. Tumingin siya sa dalawa pang kasama sa kwarto. Diba, guys? Hindi ba't masisira ang saya kung hindi magpapakita si Joe? Tumango si Lee Chong at ang iba pa. Bro, Joe, sige na. Huwag tanggihan ang libreng biyaya. Sa sandaling iyon, alam kong wala na akong takas. Kung hindi ako papayag, hindi siya titigil. Pero binalaan ko muna siya, ikaw ang magbabayad. Saka ko lang pag-iisipan. Nagkamot ng ulo si Li Chang at sinabi kay Chong Hao, pre, ang unang kainan ng dorm natin ay bayad ni Haoji, medyo nakokonsensya ako. Umuso si Chang Hao. Anong ako ang magbabayad? Linawin natin. Si Brojo lang ang ililibre ko. Sakto namang may tumunog na ringtone ng telepono at pumutol sa usapan namin. Sinagot ko at agad kong narinig ang sigaw ni Lushua, Brojo, nakita mo ba ang forum? Sumisikat ang Shooks Hawaii Society natin. Opisyal na akong Grand Protector at ikaw ang boss. Habang nakikinig sa sigaw niyang parang baliw, sinabi ko, may importante ka bang sasabihin? Kung wala, ibababa ko na. Medyo kumalma siya. Walang malaking bagay, Brojo. Nag-uulat lang tungkol sa magandang reputasyon ng ating society.
At tungkol sa eskwelahan natin, ang External Relations Minister ay kumukuha ng malaking kickback. Ang mga estudyante ay nagtatrabaho na parang aso at nakakakuha lang ng 100 yuan sa isang araw habang siya ay walang ginagawa at binubulsa ang 50. Mas matalino ka sa akin. Makaisip ka ba ng paraan para harapin siya? Nanahimik ako sandali. May mga taong gustong-gusto talagang manamantala ng libreng paggawa. Sa dati kong buhay, wala akong mabago pero ngayon iba na. Pinaalalahanan ko siya, dahil lahat ng estudyante ay nakikinig sa'yo, bakit hindi mo lampasan ang minister at gawin mo na lang mismo? Malaki ang merkado ng paggawa sa kasal ngayon, at lahat ng kaklase mo ay kailangan ng part-time na trabaho. Pwede kang magpatakbo ng sarili mong channels, walang bayad sa midleman, at pwede kang direktang makipagnegosasyon. Biglang naintindihan ni Lucia. Tama, bakit hindi ko naisip yun? Dinagdag ko, gamitin mo ang iyong mga koneksyon at kasalukuyang reputasyon. Mag-organisa ng isang group chat para sa sinumang nangangailangan ng part-time na trabaho. Tawagin itong Work-Study Mutual Aid Group. Tapos ikaw o ilang pinagkakatiwalaang kapatid ay direktang pumunta sa mga kumpanya ng kasal at mall para mamigay ng flyers. Sabihin mo sa kanila na makakapagbigay ka ng maaasahang manggagawa, malinaw na presyo, at walang bawas mula sa midleman. At ang pinaka-importanteng patakaran, hindi ka talaga pwedeng kumuha ng komisyon tulad ng minister na yon. Dapat itong manatiling purong tulungan. Agad na sumang-ayon si Lucia, syempre. Ang Shooks Hawaii Society ay puro magkakapatid. Hindi kami kumukuha ng bawas. Pagkababa ng telepono, napagtanto kong maaaring maging disente ang Hawaii Society. Ang mga campus card ay nagdadala lang ng cash flow, pero ang mga network at channel, iyon ang totoong simula. Pagbalik ko sa kama ko, nagpaplano pa rin si Chan Hao para sa dorm gathering pagkatapos ng military training. Sinabihan ko siyang magpahinga ng maaga o magdurusa siya bukas. Pero patuloy siyang nagtatanong, Bro Joe, ano sa tingin mo, seafood buffet o hot pot? Agad akong tumalikod, ayaw kong sumagot. Gaya ng inaasahan, sa ikalawang araw ng military training, si Chang Hao ang naging tanging malas na dumating ng huli. Tinanong siya ng instructor. Nung tinawag ko ang assembly, nasaan ka? Papunta pa lang ako. Laksan mo. Hindi ka ba kumain? At kapag sumasagot, sumigaw ng report. Agad na sumigaw si Chong Hao, report. Hindi. Hindi ako kumain. Nagtipon kami ng 6 oras 30 minuto. Wala akong oras. Nang makitang naglakas loob siyang sumagot sa unang araw, pinarusahan siya ng instructor ng 30 minutong squats. Pero hindi pa napagtanto ng hangal kung gaano ito kaseryoso at sinubukan pa niyang makipagtawaran. Sige na, bro. 20 minuto, pwede ba? Umatungal ang instructor. Pumunta ka doon at mag-squat. Huwag kang maging sagabal. Nang marinig ang galit ng instructor, sa wakas ay umayos si Chong Hao. Habang pinapanood ang kanyang katawa-tawang postura, tumawa si Su King at tinanong si Zheng Yinyan na parusahan ang Chang Hao mo. Hindi ka ba naawa sa kanya? Halos sumabog si Zheng Yinyan. Bakit hindi mo sabihin ikaw si Chang Hao? Buong pamilya mo ay Chang Hao. Sumigaw ulit ang instructor. Sa training, huwag kayong gumawa ng gulo. Wala akong oras para linisin ang kalat nyo. At kung masama ang pakiramdam nyo, sabihin nyo agad. Huwag nyo nang hintayin mamaya, lintik. Nang marinig yon, mabilis akong nagtaas ng kamay at sumigaw ng report. Iniabot ang leave slip na inihanda ko. Nang makitang handa ako, sinenyasan ako ng instructor na pumunta sa medical room. Hindi ako makaalis ng paaralan, pero bahagi naman talaga ito ng plano ko. Mabilis lumipas ang oras at malapit ng magnegatibo 3 yan. Noon, basang-basa na sa pawis si Zhang Yinyan sa ilalim ng araw. Naisip niya, tuso talagang soro si Zuyuan. Tapos nagpanggap siyang dinatnan, gustong tumakas papunta rin sa medical room. Nakita ng instructor na babae siya, kaya hindi na siya kinwestiyon. Nang makita ni Chang Hao na umalis ang kanyang diyosa, ginaya niya ito at sumigaw ng report. Sumigaw ang instructor, aba, nagkaroon ka rin ba? Sinabi ni Chan Hao na masakit ang tiyan niya at nagpaalam na mag-cur. Pero sabi ng instructor, kahit matay ka pa sa salawal mo, diyan ka lang tatayo. Nang maglakad-lakad ako pabalik sa medical room, nagkataong nakasalubong ko ang nagpapalusot ding si Zheng Yinyan. Agad niya akong inasar. Nagbalik na ang pasyente. Ang bilis mo namang gumaling. Nakapaglakad-lakad ka pa. Walang magawang paliwanag ko, tapos na ang training. Kailangan ko pa ring mag-report pabalik. Di ba? Pagkaalis ng lahat, pinaiwan ng instructor si Chong Hao. Instructor naman. Huwag naman po ganito. Alam kong mali ako. Okay, tigilan mo ang kalokohan. Anong pangalan mo? Report. Ang pangalan ko ay Chong Hao. Nang marinig iyon, tinapik ng instructor ang kanyang balikat at itinalaga siya bilang Class 2 squad leader para sa buong panahon ng training. Pagbalik sa dorm, agad siyang tumakbo para ibalita kay Zheng Yinyan ang magandang balita. Samantala, iniisip ko na ang negosyo ng campus card ay halos puspos na ngayon. Pagkatapos magbigay ng komisyon sa mga sub-agent, halos 50,000 lang ang kabuuang kikitain ko. Tapos tumunog ang phone ko, Zuyuan, bakit hindi ka nagpakita sa training ngayon? Habang tinitingnan ang mensahe ni Su King, bigla akong nakaramdam ng kaunting inggit sa kanyang talento. Kung ako siya, nagbebenta na ako ng mga design draft. Bawat isa ay nagkakahalaga ng 50,000. Makabenta ka lang ng 1 dosena at aangat ka na.
Nang maisip iyon, agad akong sumigla. Sa nakaraang buhay ko, kumita talaga ako ng malaki sa pagsusulat ng mga web novel. Kaya kumilos ako kaagad. Nag-post ako ng teaser sa site at idineklara pa na kung hindi ako makapag-update ng 20,000 characters sa isang araw, puputulin ko ang sarili kong karot. Gaya ng inaasahan, nang magsimulang dumami ang usapan, bumuhos ang mga komento. Lahat ay nagsabing inaabangan nila ito. Mukhang sa buhay na ito, babawiin ko ang lahat ng dapat na sa akin, simula sa mundo ng web novel. Sa araw na napagkasunduan naming makipagkita kina Zeng at Yin, nagpapapogi sa salamin sina Chang Hao at Li Chang, puno ng kumpiyansa sa sarili. Habang nakatingin sa kanyang refleksyon, ipinagmalaki ni Chang Hao, unang group meet-up. Ang inyong lingkod ang magiging pinakamaliwanag na bituin ngayong gabi. Walang magawa akong tumingin sa kanilang dalawa. Sa porma ninyo, mukhang plano ninyong makuha ang mga magagandang babae. Nagmayabang silang dalawa, syempre. Sa amin ang tagumpay. Tapos, agad na niyakap ni Li Chong ang binti ni Chong Hao at taimtim na nagmakaawa. Hao Ji, kayo ni Zhu Ji ay parehong magtatapos na sa pagiging single. Sa pagkakataong ito, kailangan mo akong tulungang makakuha ng babae. Agad na sumagot si Zhu Hao, walang problema. Ako na ang bahala. Tiningnan ko sila nang walang masabi. Hindi ba't masyado kayong nag-isip? Pagkatapos, dumating kami sa gate ng eskwelahan. Galit na tumingin sa amin si Zhang Yinying. Bakit ang tagal ninyo? Pinaghintay ninyo ang ilang magagandang dilad. Napakamot ng ulo si Chang Hao sa hiya. Pasensya na. Pinaghintay namin kayo. Babawi ako sa inyo mamaya. Tapos napansin niya ang isang babaeng maikli ang buhok na nakatayo sa tabi nila at agad nagtanong, "Uy, bagong mukha ang gandang iyan." Ipinakilala siya ni Zhang Yinyin. Ito ang roommate ko, si Lulin. Medyo mahiyain siya. Pagkatapos magpakilala ng lahat, tumungo na kami sa restaurant. Naglakad sa unahan ang tatlong dilag, agad na nakakuha ng maraming tingin, maraming estudyante ang nahihiyang umiwas ng tingin. Di nagtagal, nakarating kami sa Toronto Restaurant. Nagniningning ang mga mata ni Bichang habang tinitingnan ang marangyang lugar. Ito ang 79 yuan na buffet. Ang social. Haoji, ang swerte ko talagang sumama sayo. Pero hindi ko maiwasang magtaka, sa nakaraang buhay, sa 49 yuan na buffet kami kumain. Bakit ang galante ni Chang Hao ngayon? Nagbago ba siya ng ugali? Sa paano man, sa dami ng masarap na pagkain, sayang kung hindi kakainin. Naglakad ako papunta sa self-serve area. Sinundan ako ni Sukin at nagtanong, "Zuyuan, sabi ni Chang Hao, hindi mo raw girlfriend yung babae. Totoo ba yun?" Sumagot ako, hindi ko nga siya girlfriend sa ngayon. Malungkot na sinabi ni Sukin, bakit ka nagsinungaling sa akin dati? Hindi ka naman ganyan dati. Naiinis kong sagot, close ba tayo dati? Ikaw itong dikit ng dikit sa akin. Wala akong planong makipag-date kahit kanino. Nagmamadaling nagpaliwanag si Suking, hindi ko naman kailangang makipag-date sa'yo. Pwede naman tayong maging normal na magkaibigan lang. Naiinis kong sagot, ate, bakit ka ba dikit ng dikit sa akin? Habang pabulong sa puso, anong problema mo? Nagpapakipot ka ba sa akin? Hindi mo pa ba ako sapat na pinahirapan sa nakaraang buhay? Patawarin mo sana ako sa pagmamahal ko sa kalayaan at pag-ayaw na matali. Nang makita ang ugali ko, lalong nalungkot si Suking. Dahil hindi alam kung paano ipapaliwanag ang nakaraang buhay nila ni Zuyuan, iniba niya ang kanyang diskarte at sinabi, naniniwala ka ba sa mga nakaraang buhay? Nagkaroon kasi ako ng napakahabang panaginip kung saan ako ay isang prinsesa at may isang kabalyerong namatay para protektahan ako. Diretsahan kong sinabi, bakit hindi mo nalang sabihin na kasal tayo sa nakaraang buhay, tapos dahil sa tadhana ay na-reincarnate ka at kaya ka dumidikit sa akin ngayon. Gulat na tumingin sa akin si Suching. Paano mo nalaman? Paano kung sabihin ko, na-reincarnate talaga ako? Saglit akong natigilan, pagkatapos ay mabilis kong inayos ang aking ekspresyon at nagkunwaring hindi naniniwala sa kanya. Kung ganoon, alam mo ba ang mananalong numero sa lottery bukas? Balisa na depensa ni Suking, na-reincarnate talaga ako at sa mundo ko, asawa talaga kita. Maraming taon tayong kasal. Nagkaanak pa nga tayo. Sa sinabi niya, sa sobrang takot ko ay nabitawan ko pa ang hawak kong piraso ng karne. Isang anak, puno ng paghamak ang puso ko. Langit, hatulan niyo ang tama at mali. Kung ano-ano ang pinagsasabi ng babaeng ito. Matapos tingnan kung may tao sa paligid, bumulong ako kay Suching. Hey! Huwag kang magsasabi ng ganitong bagay sa iba kung hindi ikukulong kanila na parang baliw. Malakas na sumisirit ang karne sa grill. Unang itinaas ni Zheng Yinyan ang kanyang baso. Halika na. Uminom tayo hanggang sa maging masaya tayo ngayong gabi. Lahat dapat uminom, lalo na kayong apat, Chang Hao. Magsimula kayo sa pagpaparusa sa sarili ng 3 baso. Ang biglaan niyang anunsyo ay nagpatigil sa amin sa kinatatayuan namin. Mabilis na kumilos si Chang Hao, itinaas ang kanyang baso at matapang na sinabi, sige, ako na ang inom ng una. Pinagtagpo tayo ng tadhana. Hindi na kailangan ng maraming salita. Ang ating ugnayan ay nasa alak. Mula ngayon, lahat tayo ay magkakaibigan. Agad kaming sumunod na 4 kay Chang Hao at nilagok ang aming mga inumin. Sa sandaling iyon, tumingin si Xinyu kay Suking at nagtanong, teka, Suking, galing kayo ni Zuyuan sa isang eskwelahan. Childhood sweethearts ba kayo? Mabilis akong dumistansya at walang magawang sinabi, hindi kami close.
Nahihiya lang na nasabi ni Sukin, hindi ka close pero medyo pamilyar ako sa'yo. Tutal, diborsyado naman sila sa nakaraang buhay niya. Tumingin din sa akin si Chang Hao, bro, kung kayong dalawa talaga ang magkakatuluyan, hihiramin ko ang kotse ng tito ko. Ako at si Inyin, kasama kayong dalawa, perpektong dalawang peres. Walang masabing sagot ko, sinong kapares mo? Si New. Nang marinig ang usapan namin, nagtanong din siya, Zuyuan, bakit ka laging sinasabihan ni Suking na magsulat ng nobela? Magaling ka bang magsulat? Sinamantala ko ang pagkakataon para tanungin si Suching. Nga, bakit mo ba ako laging sinasabihang magsulat? Sumagot si Suching dahil noong nasa eskwelahan pa tayo, tuwing may libre kang oras, lagi kang sumasama sa akin sa library. Alam kong mahilig kang magbasa. Pakiramdam ko, ipinanganak kang maging isang manunulat. Hindi inaasahan, agad na nagliwanag ang mukha ni Shen Yu nang marinig niyang mahilig akong magbasa. Talaga? Anong klaseng mga libro ang gusto mo? Nataranta si Suking at napabuntong hininga. Shit, nakalimutan niyang isang literature girl si Shen Yu. Hindi niya pwedeng hayaan kaming mag-usap ng matagal. Nagmadali siyang pigilan kami. Gusto niya. Pero mabilis akong nag-anyong literaryo at sumagot, gusto ko ang Dream of the Red Chamber. At hindi lang yan, gusto ko rin ang The Shadow Thief, Love in the Time of Cholera, The Unbearable Likeness of Being. Tuwang-tuwang bulalas ni Shinyu, ang galing mo. Gusto ko rin yan. Sa ngayon, medyo lasing na si Chong Hao at sumabat siya. Pwede ba kayong mag-usap ng normal habang kumakain? Hindi nga kami mahilig magbasa. Kung gusto ninyong mag-usap, mag-add-an na lang kayo sa WeChat mamaya. Pagkatapos niyang magsalita, parehong masamang tingin ang ibinigay sa kanya ni na Shen Yu at Suching. Nataranta si Chang Hao at iwinagayway ang parehong kamay. Ang ibig kong sabihin, kumain muna tayo. Pagkatapos ng hapunan, pwede niyong ipagpatuloy ang usapang literaturan niyo. Habang nanonood sa gilid, tinakpan ni Zheng Yinyin ang kanyang bibig at tumawa. Akala niya noong una, si Suking lang ang may gusto kay Zuyuan. Ngayon mukhang may gusto rin sa kanya si Xinyu. Mataray na sinabi ni Suking, hindi pa kita nakitang binasa ang alinman sa mga librong yan. Naiinis kong ganti, hindi tayo kambal. Paano mo malalaman kung ano ang binabasa ko? Nang makitang tumataas ang tensyon, agad na namagitan si Lichong. Uy, huwag kang magsalita ng ganyan. Kung web novel ang pag-uusapan, may kilala akong baliw na author. Sabi niya, mag-update siya ng 20,000 words sa isang araw. Kung hindi, puputulin niya ang kanyang iigi at magiging eunuch. At ako, ang author na nakaupo mismo roon, ay pinagpawisan ng malamig. Hindi ba't ako ang tinutukoy niya? Sabi ni Chen Hao, anong klaseng kabaliwan yan? Mas hardcore pa kaysa kay Dongfeng Bubi. Umismid si Zheng Yinyan, hindi ako naniniwala. Hype lang yan. Nahihiya kong ipinagtanggol ang sarili ko. Nabasa ko na yan. Medyo sikat ang nobelang yan ngayon. Tiningnan ako ni Suking na umiiwas na naman sa kanya at tahimik na nagdesisyon. Hindi maaari. Muli akong nabuhay. Paano ako magpapahuli sa'yo? Zuyuan, maghintay ka lang. Napansin ni Zheng Yinyan na hindi sumasali sa usapan si Lulin at iniba ang usapan. Anong masaya sa pag-uusap tungkol sa mga nobela? Tignan niyo ang napakagandang si Lulin, hindi pa umiimik. Halika, ganda. Sabihin mo sa amin kung bakit ka napunta sa Jianling para mag-aral. Kaswa na nagsindi ng sigarilyo si Lulin at sinabing walang dahilan. Nailipat lang ako dito. Nang makita ang relax na postura ni Lulin, bigla akong naging interesado. Hindi ko napansin na ganito pala siya ka-charming sa dati kong buhay. Nagbuga si Lulin ng banayad na usok na parang espiritong sumasayaw sa ulap. Ang kanyang kalmado at tiwalang aura ay may dalang natural na pagmamalaki. Kaswal siyang tumingin sa amin at nagtanong, okay lang ba sa inyo kung manigarilyo ako? Sa sandaling iyon, talagang tinamaan na si Li Cheong sa mapang-akit na kilos ni Liulin. Dinala ka lang ni Brother Hao at nahuhulog ka na sa kahit sino, naisip niya, habang napagtanto niyang tuluyan na siyang nahulog para sa kanya.